Kamusta po kayong lahat? Yung mga lola't lola natin, grabe kayo magaling sa batok, kilikili, leeg, tenga. Ano tayo? Ha? Ba't ganun yung mga lola't lola natin? Pag bumalik may kasamang amoy. Ba't ganun lang? Siyempre, mabango ka eh. Hindi may pawis? Hindi. Asin? Hindi. Sabi nila, masarap daw magmahal ng mga lolo't lola. Maraming salamat po sa pagmamahal, sa pagtanggap ninyo rito sa Bambang, dito sa Tondo. Araw-araw ko umiikot, painit ng painit, patindi ng patindi yung pagmamahal sa atin. Palakas tayo ng palakas! Ramdam ko ang presensya. Sabi nung nanay sa likod, tulungan mo kami, SB. Sabi nung isa, sagipin mo kami. Yung isa naman, pambili ng gamot. Yung isa, humingi ng tungkod. Yung isa, wheelchair. Isa pambayad sa ospital. Napakadaming problema. Ay, tumutulong ba sa inyo? Ha? Wala. Anong nangyari? Ako? Gusto nyo ako? Ano, Nay? Gustong-gusto ka namin. Ay, salamat. SB! SB! Ganito po yan. Alam ko po, ilang beses na ho kayong sumubok, ilang beses na kayong napangakuan, at alam ko rin na walang nagbago sa buhay natin. Tama ba? Sa dami niyong sinubukan, may nagbago ba sa buhay natin? May nagbago ba? Ano nangyari? Ano nangyari? Anong ginawa sa atin? Gusto niyo na ng bago? Gusto niyo ba ng tunay na pagbabago? Ngayon, gusto kong marinig mga tagbambang. Gusto niyo ba ng tunay na pagbabago? Bago naman! Bago naman! Bago naman! Bago naman! Alam nyo, kung gusto nyo na magbabago, kung gusto nyo ng tunay na magbabago sa buhay ninyo at sa Maynila, kailangan may bagong mamumuno. Tama ba? Para mabilisan na kasi umuulan na. Ako po si SB, pinanganak sa Sampaloc, Maynila. Ang mga magulang ko galing probinsya katulad ng iba. Nanay ko po, Bisaya. May mga Bisaya ba rito? Asa ka, Nay? Ha? Samar, ikaw? Leyte? Biko, saan ba? Opo, yung nanay ko galing probinsya katulad ninyo. Nag-aral dito sa University Belt. Ang tatay ko naman, Ilocano. May Ilocano ba dito? Ay, dami rin. Ikaw, ako po, taga Jones Isabela. So, ang nanay ko, Bisaya. Ang tatay ko, Ilocano. Anong tawag sa akin? Bisaklap! Ano ba yun? Ang tawag sa Bisaya at Ilocano ay Bisakol. Hindi po pwedeng Bisakol. Bisaya at saka Bicol yun. Dapat ang tawag sa inyo, Biskano. Malapag ka. Totoo nga po yun. Matalino ako no. Saan ka nag-aral? From nursery, nas-accelerate ako to figure. Pwede na to. Malaki na eh. Ngayon po, ako po, sinasabi ko lang yung pinanggalingan ko. Pero pinanganak po ko sa Sampaloc. Galing kami sa wala. Sabi ng magulang ko, wala silang ipapamana sa akin, kundi pag-aaral ko. Kaya ang ginawa ko, nag-aral ako na mabuti, naging valedictorian ako, hanggang naging scholar ako sa UP Diliman. Isa po akong civil engineer. Wow! Kaya pag nandun na tayo, hindi tayo maloloko ng mga projects. Yung mga sinisirang daan, mga sinisirang building, kasi papatayo ulit, hindi na mangyayari yan. Dahil engineer tayo. Hindi nila tayo basta-basta maloloko. At ito pa, 20 taon na ako nagnenegosyo. Hindi lang sa Pilipinas, pati ibang bansa. Marami na po tayong karanasan. Malapalaki ko na po yung mga negosyo natin, international na. Kanyan dapat ang namumuno sa Maynila. Kailangan na bago mo muna sarili mo at naangat mo, bago ka
ka mamuno. Paano mo babaguhin yung buhay ng mga tao kung sarili mo hindi mo naman napaasenso? Tama ba? Yung iba, nagpolitika, tsaka nag-aral, tsaka nagnegosyo, tsaka yumaman. Baliktad. Dapat nag-aral ka muna, nagnegosyo ka, umasenso ka, bago ka magsilbi. Tama ba yun? Ang nangyayari, baliktad. Yung mga mamamayan, naghihirap. Yung mga namumuno, yumayaman. Binauna tayo sa utang, binenta pa yung mga Divisoria, Harrison Plaza, kung ano-ano pa. Tapos babalik pa. Kasi nyo pa ba silang bumalik? Anong gagawin nila? Ibebenta na naman tayo. Iiwan na naman tayo. Gusto nyo pa ba nun? Kaya po tayo nandito para magdala ng tunay na pagbabago. Yung iba, sabi mo, bata mo pa. Hindi na po ako bata. 42 na po ako. Alam niyo po, kahit umasenso ko, maraming ang kumpanya, presidente ng Maserati, nag-handle ng Ferrari, may front row, may Lux White, hindi ako nakalimot sa pinagmulan ko. Sabi ko, pag dumating ang panahon na malagay ako sa posisyon na tumulong, hindi na ako magdadalawang isip. Tutulong ako sa Manileño. At tulad ng programa namin ni Kuya Will, napapanood niyo ba yung Tutok to Win? Kami yung tumatawag sa telepono. Tinatawagan namin yung mga kababayan natin buong bansa para tulungan. Nanonood ba kayo nun? Totoo? Right? Sure? Hep, hep! Hep, hep! Hep, hep! Nanonood nga. Eh yung DRSB sa GMA, yung programa ko, napapanood nyo ba? Totoo, napapanood nyo? Anong mga tinutulong ko, anong binibigay ko sa mga kababayan natin? Kabuhayan. Bakit kabuhayan? Kasi yun ang ginamit ko para may angat ko yung sarili ko sa kahirapan. Kaya nga puro kabuhayan ang binibigay ko. Ngayon, kung nakakatulong ako sa malalayong lugar, Mindanao, Visayas, ano ba naman sa mga minamahal kong Manileño? Kaya ako nandito. Bakit? Ano ba hinihingi tulong sa akin palagi ng mga lolo't lola natin? Pambayad ng ospital, pambiling gamot, maintenance medicine. Si lola dun gusto pustiso. Diba? Tungkod, wheelchair. May ospital nga tayo, wala namang pasilidad. Kulang ang doktor, kulang ang nurse. Pag pumunta ka, pag wala kang pang-down, pababalikin ka next time. Kahit naghihingalo ka pa, balik ka na lang daw. Ang pinakamasakit, marami sa atin namatayan na. Tama? Pag tayo po nabigyan ng pagkakataon, wala nang Manileñong matatanggihan sa mga ospital ng Manila. Yan ang dumudurog sa puso natin. Mahal sa buhay, anak, lolo, lola, magulang, dali mo sa ospital, namamatay dahil di tinatanggap. Tapos walang gamot, walang pasilidad. Bakit pa tayo nagkaroon ng gobyerno sa Maynila? Bakit pa nagkaroon ng mga mayor, vice mayor, konsehan? Kung hindi nyo rin matutulungan yung pinaka-basic. Ano ba pinaka-basic? Kalusugan ninyo. Paano kayo magtatrabaho kung may sakit kayo? Paano nyo matutulungan yung pamilya nyo? Kaya nga po, uunahin natin yung kalusugan ng buong Manileño. Ito po, para mabilisan lang, ano daw gagawin ko sa Maynila? Para maalala ninyo, 3 K lang. Ilang K? 3! Ano yun? Kalusugan, kaalaman, at kabuhayan. Sinabi ko na, yung unang-una, kabuhayan. Hindi ko na po inantay, dinala ko na yung mga mobile clinic ko. Mobile butika. Kanina, galing kami ng Santa Cruz, Paco, Santa Mesa. Dala ko yung mga trucks. May medical mission, may mobile clinic. Nandun na mismo yung x-ray, ultrasound, ECG, laboratory. Kanina si nanay doon, sabi kailangan daw niya magpa-x-ray. Ako hindi ko na inaantay. Ako na mismo pumupunta sa barangay.
Dala yung x-ray machine nasa mga truck ko para makuha ninyo libre. Dapat buong Maynila libre. Pangalawa, gusto mo yun? Para sa mga bata naman, kabataan natin, kaalaman o edukasyon. Libreng pag-aaral at allowance para sa kanila. Tama ba? Bakit ako umasenso? Dahil nakapag-aaral ako sa UP Diliman. Tama ba? Kung maraming makapagtapos sa mga kabataan, maraming magkaroon ng maayos na trabaho, o kaya makapagnegosyo, hindi matutulungan yung pamilya nyo. Yan ang ginamit ko, edukasyon. Ang edukasyon ang magbibigay ng oportunidad sa mga kabataan at sa bawat pamilya dito sa Maynila. Kaya yan ang pangalawa, kaalaman. At pangatlo, at matagal ko na itong ginagawa, pagbibigay ng trabaho at kabuhayan. O ngayon, sino gusto ng kabuhayan? Mahina, sino gusto ng kabuhayan? Yan ang binibigay ko. Ang lagi kong sinasabi, hindi ko kayo hakayaang umasa sa amin sa gobyerno. Tutulungan ko kayo, tulungan ang mga sarili ninyo. Tama ba yun? Sabi nila, huwag daw bigyan ng isda. Turuan mong mangisda para hindi ka lang umaasa palagi. Ang nangyayari ho, pinapaasa tayo. Ang nangyayari, pinapaasa tayo sa wala. Kaya ang nangyayari, ano nangyayari? So, tandaan ninyo, 3K lang po. Ano-ano yung 3K? Kalusugan, kaalaman, at kabuhayan. Palakpakan! Ito pa mga request sa akin, mga lolo't lola. Taas ang kamay ng mga seniors. Alam ko, nabalitaan nyo na to kasi ginawa ko na to sa Sampaloc. Ang mga senior citizens natin, magkano ang allowance yung buwan-buwan? 500. May tanong ako, sapat na ba yun, Lola? Pwede na ba? Pambili ng gamot? Kulang? Kulang! Pampaparlor? Pambili ng mga pagkain buwan-buwan? Kulang. Alam mo, naisip ko, yung 500 na allowance ng seniors sa PWD, huwag natin gawing doble. Yung 500 na yan, gawin natin 2,000 buwan-buwan. Gusto niyo ba yun? Taas ang kamay, ganito. Ano ibig sabihin nito? Ganito. B. Ano ibig sabihin nito? Ano? Versosa, ano pa? Ano pa? SB, ano pa? Sa Mayo, pagkapanalo natin, ito unang-una natin papatupad. Yung 500 allowance sa senior PWD, gagawin natin 2,000 pa. Ito sinasabi ng mga hindi kayang gawin. Mahirap daw gawin yun. Mahirap, 25 billion ang budget sa City Hall. Hindi nyo mabigay yung mga senior. Paano kinukuha nyo? Tama? Sabi nila, pag gusto maraming paraan. Kung ayaw maraming, porket di nila kayang gawin, sasabihin, di ko kayang gawin. Ngayon pa lang, ayaw ko na magbigay ng masasarap na ayuda eh. Kabuhayan, libre gamot, libre pang ospital. Alam niyo ba, hindi lang po Team SB dala ko. Dinala ko na rin yung party list natin, yung Tutok to Win party list. Alam niyo ba yung Tutok to Win party list? Nasaan yung table natin? Nandun. May tent na yan. Dinala ko. Kasi alam ko, tuwing lumalapag ako, maraming humingi ng tulong, pambayad ng ospital, pang-burial assistance, at kung ano-ano pa. Ngayon, kung may mga resibo kayo, pabayaran natin burial at mga medical bills. Dali nyo doon sa Tutok to Win party list table. May nagdadala ba ng ganyan dito? May nagdadala mga libreng gamot, masarap na bigas. At ang pinaka-importante, mensahe ng pag-asa. Ano ulit ang party list natin? Ano ulit?
Yan po yung party list namin. Ha? Tumutulong. Tuloy ko lang po, bukod dun sa 3K, yung mga senior citizens, tapusin ko na. Tuwing birthday ninyo, gusto nyo pa ba nung maliliit at matatamis na cake? Ayaw nyo na. Bakit? Diabetic. Diabetes. Gusto nyo, palitan natin. Yung matamis na cake, gawin na lang natin grocery. Okay ba yun? Mas healthy pa. Tama ba yun? Pero may mas maganda ako naisip. Kasi ganun ako eh. Kung may magandang paraan, baka meron pang mas magandang paraan. Gusto nyo, yung matatamis na cake, palitan na lang natin ang grocery with cash. Happy, happy, happy birthday sa'yo, sa'yo, happy, happy, happy birthday. Sana'y mabusog mo kami. Oh, okay ba yun? Ulitin ko. Anong gusto niyo? Matatamis na cake o grocery with cash? Basta may cash, ang bibilis. Huwag kayong mag-alala. Marami na akong negosyo. Hindi natin kailangan i-negosyo City Hall. Ang nangyayari, baliktad. Yung mga kalaban, yung mga dating namuno, ang ginagawang negosyo, yung City Hall, yung Maynila. Gusto nyo ba tapusin na natin yung mga trapo? Gusto nyo ba silang tapusin na? Kailangan ko tulong ninyo. Lalo na kung gustuhan yung mga programa natin. Lahat ng programang ginagawa namin, ang tawag po doon, serbisyo diretso sa mga tao. SD! 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 Alam nyo bakit inisip ko na dapat diretso sa tao? Kasi doon natin mababawasan ng korupsyon. Ngayon, pag binigay ko yung 2,000 yung allowance buwan-buwan, mababawasan pa nila yun? Kaya ayaw nila nun. Kasi hindi nila makakatan. Pag binigyan ko ng allowance yung mga estudyante, makukuha na ba nila ng cut? Hindi, kasi diretso sa tao. Kaya yan ang sinasabi ko. Gagawin natin diretso sa tao. Alam niyo po, sa sandaling magkakasama tayo, sana naramdaman niyo ko, sana makita niyo yung sinserong malasakit. Wala akong plano sa politika, maayos po ang buhay ko. Presidente at CEO ko ng iba't ibang kumpanya. Masaya naman kami ni Rian. Mayor, pwede ba ako muna si Rian ngayon? Hey! Bakit? Bakit naging ganyan? Tumaba lang, matakaw, ganun. May tanong ako, payag ba kayo si Bobsy papalit kay Rian? Hindi daw! Hindi. Hindi, ibig ko po sabihin, wala akong plano sa politika. Maayos sa buhay ko, marami na akong negosyo, masaya naman ang personal na love life natin. Pero hindi ko po matiis yung mga kababayan kong humingi ng tulong at naghihirap. Ano ba naman yung binigay sa akin ng Diyos na hindi ko i-share sa iba? Tama ba? Ano tawag sa atin doon yung dinasal ko sa Nazareno nung wala ako? Sabi ko, Pala Nazareno, biyayaan mo ko, paasensoin mo ko. Ngayon, nung binigay niya, sosoloin ko? Sabi ko, share your blessings, sama. Yung po ang ginagawa ko ngayon para maging tulay, maging instrumento ng Diyos para matulungan kayo. SB! 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 Alam niyo po, sabi ko nga mahirap po yung laban. Kahit palakas ho ako ng palakas, sinisiraan ho nila kami. Nag-iimbento ng mga hindi magaganda. Porket hindi sila kaya magbigay ng masasarap na ayuda, porket hindi sila kayang magbigay ng mga kabuhayan, sisiraan nila ako. Huwag tayo maniwala dun. Alam nyo, open book ang buhay ko. Research nyo sa YouTube, sa Facebook. Alam nyo naman yung ginagawa ko, more than 10 years. Puro pagtulong lang sa mga kababayan natin. Tapos sisiraan pa nila. Grabe, no?
Anong gagawin natin sa mga naninira? Pagdasal na lang natin. Tama, palakpakan natin. Ang naninira sa'yo, basta't alam mo na tama ang ginagawa mo. Tama! Ano sabi sa kanta? Huwag mong pansinin ang mga naninira sa'yo. Basta tama ang ginagawa mo. Yes! Kaya kahit anong paninira ang gawin nila, puro kabutihan at pagtulong lang ang gagawin natin. Yan! Yun! Tama ba? Ngayon, anong gusto mo na tayo? Bigyan mo naman. May tanong isang kapitbahay natin. Bilang hindi mo naninirahan dito sa Pambao, may tatanong lang po ako kasi mahigpit po yung kalaban natin na magaling mambola sa mga senyor. Magaling ba? Kaya nyo maibigay yung mga kagustuhan ng mga senyor kasi pag nabigay mo yan, panalo na kayo, sigurado ko. May tanong ako sa mga seniors. Sabi ni tatay, senior ka na ba, tay? Magaling daw mambola yung kalaban. Totoo ba yun? Nabola na kayo dati? Gusto niyo pa bang magpabola? Pero po kasing issue sa kanya, kaya Anong issue? yung budget ng Maynila parang hindi maganda. Kaya nagdadalawang isip ang mga senyor kung siya ba ibabalik namin o hindi. Yun lang po. Salamat po. Ganito po, tay. Di ko alam kung narinig mo sa likod. Yung mga nasa harapan, sinabi ko na yung plano sa seniors. Dito pa lang, maalagaan na kayo. Wala hong ibang gagawa nito. 2,000 allowance buwan-buwan, automatic sa ATM card mo. Hindi ka na pipila. Hindi ka na maiinitan. Automatic yan. Kahit ka nagpapahinga ka sa bahay mo, makukuha mo, automatic. 2,000 buwan-buwan. Mayor, question po dito sa likuran. Bilang kabataan, butante na din po daw sila at kaya katin daw nilang ipanalo. Eto ang katanungan. Isa sa mga SK. Hello. Ngayon, bilang kabataan, ano mapapangako mo po sa mga kabataan? Napangahawakan namin lahat. Kanina, binanggit ko yung 3K. Kalusugan, kaalaman, at kabuhayan. Yan ang tututukan natin. Ang pinaka-importante, gaya ng ginawa ko sarili ko, nag-aral ako at nakapagtapos ng pag-aaral. So tututukan natin dapat edukasyon at allowance na bawat mananalo. Dapat may allowance! Alam niyo kung bakit? Minsan, kahit libre naman yung pag-aaral, kung wala pa rin allowance, hindi rin nakakapasok. Hindi man lang naiisip yun. Paano yung pang-araw-araw ang pagkain? Yung pamasahe? Tama ba, Nay? Ganun lang. Kailangan, bukod sa libre pag-aaral, meron kang nararapat na allowance. Mayor, ito po ang sabi ng mga kabataan. Kaya ka rin namin ipanalo dito, hindi lang matatanda. May tanong ako, ipapanalo ba ako ng mga kabataan ng Tondo? Ipapanalo ba ako ng mga kabataan ng Tondo? Sino ang mayor ng Tondo? Versosa! 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 Alam nyo, totoo lang, parte pa rin naman ako ng kabataan. Yeah! Kaya hindi ko kayo kakalimutan. Alam nyo po, ulitin ko lang, edukasyon ang magbibigay sa iyo ng oportunidad sa buhay mo para maangat mo ang buhay mo. Ito yan. Paano angat buhay mo kung hindi ka nakapag-aral? Hindi ka tatanggapin sa trabaho. Ano magiging trabaho mo? Yung maliliit na sweldo o minsan, walang trabaho. Imbis makatulong ka sa pamilya mo, minsan, nagiging pabigat. Kaya nga kailangan matulungan natin ang kabataan natin. Makapagtapos sila sa magagandang eskwelahan katulad ng nangyari sa akin. Sana maraming makatapos. Lalo na, alam niyo ba, halos lahat na magagandang eskwelahan nasa University Belt, nasa Maynila. So dapat, meron tayong partnership sa iba't ibang eskwelahan na maging scholar at may allowance ang mga kabataan ng Maynila. Okay ba yun? O meron programa sa kabataan,
may programa sa seniors. Ang mga solo parent, nasaan? Nasaan yung mga solo parent? Nasaan yung mga asawa ninyo? Nasaan? Ha? Anong nga? Nangabilang? Bakit? May maganda ba ron? Ba't puro babae yung single parent? Nasaan yung mga kalalakihan? Paglipat, nagkaroon ng bago? Hindi. Ulitin ko. Tatlong K. Kalusugan, kaalaman, at kabuhayan. Kabuhayan para sa mga solo parent at trabaho. Alam nyo, pag gumawa tayo ng maraming kabuhayan, kakailanganin ko ng mga magtatrabaho. Double purpose yun. Makaka-create tayo ng mga trabaho at meron pang negosyo. Doble-doble at chain reaction. Ngayon, dahil 3K, pag ikaw, maayos ang kalusugan mo, may kaalaman ka, may kabuhayan ka, di pwede mo maangat yung sarili mo sa kahirapan. Tama? Yan po ang ginawa ko sa sarili ko. Kaya yan din ang gagawin ko sa bawat manigay. Mayor, excuse lang po ha. Sabi niya, andito pa ako, Mayor. Mayor! Mayor! Ang laki-laki mo, saan ka? Sabi ni Nanay, magagawa mo lang daw yan lahat kapag ikaw ang mananalo bilang alkalde ng Maynila. Kaya tanong ko sa Bangbang, ipapanalo ba natin si Mayor SB? Para matupad niya ang lahat ng mga sinabi sa inyo. Yun ang sigaw nila. Talaga? Pinatawag pa. Nagustuhan niyo ba yung mga plano ko? May tanong ako, sasamahan niyo ba kami? Kasi kung sasamahan niyo kami, ilalaban namin kayo. Ang sabi ko nga, hindi ko lang kayo ilalaban, ipapanalo ko kayo. Ano ang sigaw ng Bangbang? SB! 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 Tsaka, dagdag ko lang, lahat ng sinabi ko ngayon, hindi ko naman inantay na manalo pa tayo. Ngayon pa lang, sinisimulan ko na. Yung iba, nagawa ko na at ginagawa pa rin. At ang pinaka-importante, lahat ng tinutulong ko, lahat ng binibigay ko, galing sa sariling bulsa. Dugot pawis ko yan. Hindi katulad ng iba, pag binibigyan kayo, pera rin ng gobyerno. Kinuha rin nila doon. Hindi tulong tawag doon. Ang tawag doon, ginigisa kayo sa sarili nyo. Dahil pera rin lang, Manilenyo yun. Tandaan nyo yan. Hindi kayo, wala kayong utang na loob doon pag galing sa gobyerno ng Maynila. Ang tunay na tulong, galing sa sarili, galing sa pinaghirapan, galing sa dugot pawis. Lahat ng pinamimigay ko, bibigay ko sa inyo, galing po sa pinaghirapan. Kaya mga taga-Bangbang, handa na ba kayo sa pagbabago? Gusto kong marinig! Ano ang sigaw ng Bangbang Tondo? SB! 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 I love you, Nay. Salamat po. Sana huwag niyong kalimutan yung mga mensahe ko ngayong araw. Kung mayroong pagkakataon, may makausap kayo, ikwento niyo yung mga magagandang mangyayari sa Maynila. Nay, 4 na buwan na lang, may bago ng mamumuno sa lungsod ng Maynila. Sino ang mayor ng Tondo? Versosa! 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 O ganito po, lahat gusto ko uuwing masaya. May dalang pag-asa, may dalang ginawa, at may dalang saya. So muli po, maraming salamat sa mga kababayan ko sa Bangbang. Sana kahit pa paano nagkaroon kayong konting pag-asa. Huwag kayong mag-alala, masipag ako. Aaraw-arawin ko Maynila, aaraw-arawin ko pagtulong, at aaraw-arawin ko ang pagdala ng pag-asa at pagbabago dito sa lungsod ng Maynila!
Gusto kong marinig!